Mga idol, meron tayo ditong chain cutter, no? Pamputol siya ng kadena. Bali, alam niyo ba mga idol, napakatagal na sa akin ito at hindi pa siya nasisira. Siguro mga 2020 pa to kasi panahon ng lockdown ay ginagamit ko na to. Bali, nabili ko lang siya sa Shopee. Flyman ang tatak niya. Ngayon, paano ko ba pinananatiling matibay ito? Siyempre, regular kong nililinisan to. Kaya na to. Kung napapansin nyo yan, baluktot na siya. Baluktot na siya. Siyempre, ilalagay natin yun dyan. Tapos, meron ako ditong bulitas. Sakto lang yan dyan. Sakto lang yan dyan. Bulitas. Ilalagay na natin yan dyan. Tapos, syempre, lalagyan natin ng grasa. Ganito yung ginagawa ko. Maintenance para matibay ang ating tools. Grasa dito. Tapos, ito naman yan. Syempre, pahiran din natin ng konting grasa. Napakatagal na sa akin ito at hindi ko na rin mabilang kung ilang kadena na ang naputol nito. Honda CRF na 250, nakapagputol na rin ito ng kadena. Malaki yun, halos parang pang big bike, pero hanggang ngayon matibay pa rin siya. Yan. Ganito lang yung ginagawa ko para tumagal yung ating tools. Tapos ngayon, ituturo ko naman para sa mga baguhan, tapos gustong mag-aral na kung paano magputol ng kadena. Ito ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang paggamit nito. Bali, ganyan lang. Kailangan nakalubog yan. Nakalubog yan. Tapos maghahanap tayo ng kadena pang sakay natin lang. At ito, meron tayo ditong kadena. Kaya ko lang naman na i-vlog to kasi meron akong naging customer na bumili sila ng pangputol ng kadena pero nasira agad kasi hindi sila marunong gumamit ng tama. Ganito lang ang paggamit niyan. Yan, syempre nakaganyan. Kung magpuputol ka, syempre dito yan. Sample dito. Gaganon mo yan. Tapos itong pinakamalaking thread o pinakamalaking tornilyo, sasagad mo yan dyan. Kaganyan siya. Kailangan medyo nagpe-play siya para ano naman siya, kumbaga parang nakalock, pero nakalock na yan, pero nagpe-play siya. Tapos saka natin ito hihigpitan. Nagamit lang tayo ng 12mm. Ganito yung tamang paggamit nitong chain cutter. Ano natin yan. Medyo matigas lang itong speedy na kadena. Kung napapansin nyo, lumubog na siya. Tapos dito lumalabas na yung parang pinaka-pin ng kadena. Sasagad nyo lang yan hanggang sa tanggal na talaga yung pinaka-pin. Yan, lumambot na siya. Ibig sabihin, lumabas na to.
Yan. Naputol na natin. Yan. Medyo matigas lang. Yan. Nakapagputol na tayo ng kadena. Ganito ang tamang paggamit at pagputol ng kadena. Kasi mayroon akong nakikita minsan, ganito siya. Ganyan. Ginaganyan nila at pinagtatapat nila. Tapos, saka nila ito pinagtatapat. Yan, pinagtatapat nilang ganyan. Tapos, ang iniikot naman nila ito, mali yung ganun. Hindi siya proper. Kaya pag ganyan mo, kasi ito yung hihigpitan mo, may posibilidad na tumabingi ito or maputol agad. Kailangan paaangatin mo muna itong maliit na tornilyo. Saka mo igaganyan. Yan na. Pag nakaganyan na yan, pag naka-lock na yan, ito na. Sigurado yan, hindi masisira yung pinaka pamputol mo dun sa sa kadena. At yan mga idol, sana kahit pa paano may na-share ako. At kung sakaling mapanood naman to ng customer, ay may idea na siya kung paano yung gamitin ang chain cutter at mapapanatiling matibay hanggat hindi bumibigay yung tools. Ang tanong, paano pag nagkamali ka ng putol? Yan ang problema mo kasi hindi mo sinigurado bago mo pinutol Pero kung halimbawa nagkamali ka, siyempre balik mo yung dati yung pinutol mo, tapos ito yung pin na isagad ng natanggal. Mas maganda kunin mo yung kadena at iganto mo siya, ilapat mo. Ilalapat natin. Tapos mas maganda nito kung may long nose ka, pero kung gusto mo ng pupukpukin mo lang yan. Pupukpukin mo lang. Medyo mahirap lang kasi tapos kailangan papantay. Yan, kailangan medyo pantay siya. Tapos gamitin na natin ng long nose. Tapos bibiglain natin ng pukpok. Yan, pumasok na siya. Ngayon, pag ganito, pwede na natin gamitan na yung chain cutter. Ipaangat lang natin to. Ganyan. Itong pinaka pin, ipapasok natin yan dyan. Papasok na yan dyan. Tapos ipagtatapat lang natin. Ikot-ikotin natin. Yan.
Tapos dito naman tayo mag-iikot. Dito pag inikot natin to, alalay lang din kasi baka dumaplis. Yan o, pumasok na siya. At naipantay na rin natin dito. Yan o. Tapos pag medyo lumampas, yan, pupukpukin lang natin ng konti. Hanap ka ng ganito. Patong mo yan dyan. Yan. Naibalik na natin yung naputol natin. Yan, okay na. Pwede na tayo mag-liquid ng tubig.